Praise the Lord. Sa mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Okay? So ang title ng Morning Revival natin for this week ay The Fellowship of the Eternal Life. The Reality of Living in the Body of Christ. So maganda ito. Sabi niya, ang realidad ng pagsasagawa o pamumuhay sa katawan ni Kristo ay ang salamuha ng buhay na walang hanggan. So yung salamuha ng buhay na walang hanggan, salamuha ng buhay na walang hanggan, ito yung paraan ng pagsasagawa ng katawan. Upang tayo ay madala sa realidad ng katawan. So sa madalit salita, kapag walang salamuha ng buhay, walang realidad ang katawan ni Kristo. So, paano isinasagawa ang buhay eklesiya? Sa pamamagitan ng salamuha. Yan ay ang salamuha ng buhay. Ganon. At ang schedule natin ngayon ay week 35, day 1. So, magbabasa na ako. 1 John 1:3. That which we have seen and heard, we report also to you, that you also may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. Hebrews 22:1. And He showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb in the middle of each street. Amen. So, dalawang verses ang binigay sa atin. So, lahat ng mga verses na ito ay mayroong paksa tungkol sa pagsasalamuha. So, magbabasa na ako. The Greek word for fellowship is koinonia. Naku, Greek kasi ito eh. Mahirap i-pronounce. Koinonia. Yun. So, yun yung fellowship sa Greek. So, ano yung koinonia? Fellowship. Ano ang fellowship sa Greek? Koinonia. Amen. Okay, so means joint participation, common participation. Fellowship is the issue of the eternal life and is actually the flow of the eternal life within all the believers who have received and possessed the divine life. Amen. So sa church kasi, ginagamit natin yung term na fellowship. Magsama-sama tayo, mag-fellowship tayo. So ganon. Ngayon, gusto kong bigyan ng linaw, mga kapatid. Ang fellowship ay hindi, kayo, mag-usap-usap tayo. O kayo, mag-discuss tayo. O kayo, magpagdebatihan natin to. So, hindi yan ang fellowship. Ang fellowship ay koinonia, na kung saan ang kahulugan niya ay joint participation. Sama-samang nakikibahagi. Common participation. Okay, so mga ganun din, pangkaraniwang pakikibahagi. So ginamit niya yung salitang pakikibahagi. Kaya hindi ito katulad ng mag-usap-usap. O baka yung usap-usap na yan, kung mauwi pa sa anong klaseng usapan niya. So kakaiba siya. Hindi siya katulad ng mga meeting sa barangay. Hindi yan tinatawag na fellowship. O sesyon sa kongreso, sa senado. Hindi fellowship yung mga yan. Ang term na fellowship ay napaka-spiritual. Oo, merong usapan. Pero ang kahulugan niya ay hindi kwentuhan, usapan. Kung minsan ginagamit pa nila yung term na pagdebatihan muna ito. So, hindi ganon. Kundi ito ay sama-samang pakikibahagi. Isang pakikibahagi ang fellowship. Ang ibig sabihin, sa fellowship, meron kang tatamuhin na bahagi mo, bahagi niya,
bahagi natin. So sa fellowship, kinukuha natin yung bahagi natin. No? Para may isang, ang magandang pagsasalarawan nito, yung ano eh. Alam mo, meron tayong kakainin sa gitna natin. O isang cake. 5 tayo, hinati ng 5 yung cake. Kinuha ko na yung portion ko. Kinuha mo yung portion mo, kinuha mo niya yung portion niya. Lahat tayo nagka-portion. Iisa lang yung pinanggalingan ng ating portion. So lahat tayo ay mga kasamang nakibahagi diyan. Yan naman, mga ano lang yan. Pagsasalarawan lang. No? Kaya ang salamuha ay pakikibahagi. Kung wala kang natamo, hindi fellowship yan. Wala kang naibahagi sa'yo, hindi fellowship. Ibig sabihin, sa fellowship, sama-sama tayo. May isang bagay na kinukuha ko yung portion ko, kinukuha mo yung portion mo, kinukuha niya. So, yan yung fellowship. Hindi yan kwentuhan, hindi yan usap-usap, hindi yan discussion, hindi yan meeting-meeting, hindi. No, yan ay pakikibahagi. No? At sinatawag itong pakikibahagi na to ng pakikibahagi mula sa buhay. Kaya ang fellowship, nagkaroon ng fellowship kasi merong buhay, merong eternal life. So yung eternal life, okay, siya yung flow ng fellowship. Meron siyang daloy. So marami magagandang illustration. Ano ba, nakakita na ba kayo ng series ng ilaw? Isang kuryente, tapos i-distribute niya yung current. Lahat sila may ilaw. Pero isa lang yung linya ng ano. So, yung mga ilaw, nakikibahagi siya doon sa flow ng kuryente. Marami sila. Iisang flow, pero marami silang nakakonect doon. No, lalo yung mga Christmas light. Ganyan. So, isang line lang yan eh. Pero maraming bumbilya. Diba? Walang naman yun. Kaya ginamit ko yung Christmas light. So, maraming ganyan. So, yung pagkumain ng cake, mga joint participants. So yan ay mga fellowship, mga pagsasalarawan ng fellowship. No? At ang pwede lang magkaroon ng fellowship ay yung mga believer. Mga believer. Kasi ang believer, meron siyang divine life sa loob niya. No? At ito ay buhay na natamo niya sa loob ng kanyang espiritu. Kaya tayo mga believer, pwede tayo mag-fellowship. Yung mga unbeliever, hindi pwedeng sumali dito kasi wala sila nun eh. Wala silang buhay, no, para makibahagi sila sa dibinong buhay. Amen. Okay. Ito pa, marami rito mga pagsasalarawan. Mamaya, magbibigay pa ako ng mga ibang pagsasalarawan. It is illustrated by the flow of the water of life in the New Jerusalem. Hence, all the genuine believers in this fellowship. Amen. It is carried only by the Spirit in our regenerated spirit. Hence, it is called the fellowship of the Holy Spirit and fellowship of our spirit. So, yung fellowship, tinatawag siya na fellowship of the Holy Spirit. Kasi ito ay fellowship, okay, ng espiritu na nasa espiritu natin. Yung espiritu, nagkakaroon siya ng daloy kasi ang espiritu, flow yan eh. Yan ay flow. Yan, katulad ng tubig. Sinabi rito. No, sa New Jerusalem, may isang daloy ng tubig. Tapos mula sa isang daloy, kumakalat siya. Sinusuplayan niya yung buong New Jerusalem mula sa isang daloy. So, isa lang ang pinanggagalingan niya. So, marami tayo, pero ang fellowship natin ay isang daloy na nanggagaling sa Espiritu. Okay? Sa Espiritu Santo na nasa Espiritu natin. So, yan, fellowship yan. It is in this fellowship of the eternal life that we, the believers, participate in all that the Father and the Son are and have done for us. That is, we enjoy the love of the Father and the grace of the Son by virtue of the fellowship of the Spirit. So ito isang ano naman to, pagtatamasa sa loob ng salamuhan. So sa pamamagitan ng daloy ng Espiritu, tinatamasa natin kung ano ang Diyos Ama,
at kung ano ang ating Diyos Anak. Ang Diyos Ama at Diyos Anak, no, tinatamasa natin, idinadaloy sa loob natin. Kung ano siya, kung ano ang kanyang narating, kung ano ang kanyang natamo, kung ano ang kanyang mga proseso, yan ay dinadaloy sa atin ng Espiritu. Kaya natatamo natin yan. No, yung crucifixion, dinadaloy sa atin yan. Yung resurrection, yung pagkakatawang tao niya, dinadaloy sa atin yan. No, at yung kanyang pag-akyat sa sangkalangitan, naidadaloy sa atin yan. Kaya sa pamamagitan nitong daloy, nadadala tayo sa sangkalangitan. Nadadala tayo sa realidad ng pagkabuhay na muli. Nadadala tayo sa realidad ng crucifixion. Lahat yan ay nagiging bahagi natin sa pamamagitan ng fellowship. Wow! Di ba? Amen. Such a fellowship was first the apostles' portion in their enjoyment of the Father and the Son through the Spirit. Hence in Acts 2:42, it is called the fellowship of the apostles. And in 1 John 1:3, so yung mga apostles tayo, mga apostle, fellowship, okay? A fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. Bakit ba yung fellowship unang binanggit ay fellowship ng mga apostol? Kasi itong mga apostol, sila yung nakasama ng Panginoon. Sila sa kanila na ibahagi. Okay? Ang salamuhang ito, sila yung una. Yung una. Tapos yung mga believer, okay, tinanggap nila kung ano yung salamuha ng mga apostol. Kaya hanggang ngayon, dumaloy hanggang sa atin ang fellowship ng mga apostol na mga nakasama ng Panginoon. So, nakasama yan ng Panginoon, yung mga yan. Sila yung unang tumanggap ng salamuha mula sa Panginoon. At itong salamuha naman na ito, dinaloy niya sa mga mananampalataya. No? Hanggang umabot sa atin. Kaya tinatawag siyang fellowship of the apostle. Amen. So, today's reading na ako. To have fellowship is to have a corporate participation in something. Because the divine life is organic, rich, moving, and active, it has a particular issue, a certain kind of outcome. This issue, the outcome of the divine life, is the fellowship of life. Amen. So may issue. Ibig sabihin, merong resulta kung ano yan. Yung mga fellowship kasi, ibig sabihin, naghahatid yan ng mga bagay sa atin. Hinahatid niya sa atin. Kaya ang ginagawa natin kung tayo nakikipag-fellowship, bukas tayo. Salamuha ito eh. Mula sa ating mga pagsasalamuha, mga sinasabi na damdamin mula sa atin, mula sa Espiritu, bawat isa sa atin, nagtatamo. Okay, so ito pa, magandang pagsasalarawan. Minsan sinasabi natin, yung salamuha ay katulad ng daloy ng dugo sa katawan. Wow, yan yung pinaka-practical at pinakamaganda. Kasi ang eklesiya ay katawan. Marami mga bahagi dyan. Okay. Ngayon, kung ano yung tinanggap ng katawan, okay, kung ano yung kanyang kinain, so yung mga sustansya na yan, pag natunaw yan sa ating digestive system, yan ay idadaloy ng dugo, i-distribute niya sa mga fiber ng buong katawan mo. Vitamin A, di-distribute niya yung vitamin A, vitamin C, yung mga minerals, no, yung mga protein, yung mga kung ano-ano mga sustansya, kaya malakas yung katawan. Hindi pwede na, kumain ako, yung kamay ko lumakas, yung kabila hindi. Hindi. Yung daloy ng dugo, aabutin niya lahat ng parte ng katawan natin. Daloy siya eh. No? At yung dugo na yan, dyan na i-distribute kung ano yung ating in-enjoy. Kaya, di ba, minsan pag gutom ka, parang nanghihina ka. Hina-hina ako, gutom na ako, hindi na ako hina ako na. Pagkakain mo, ramdam mo, lakas mo uli. Kasi yung kinain mo, na-distribute sa katawan
sa pamamagitan ng circulation ng dugo. So, magandang illustration yan. O, ito naman. Alam mo, itong katawan natin. Okay. Ito na, yun yung kanina, yung sinasabi kong illustration ng pagkain. Yun yung supply. Okay. So, ang fellowship ay mayroong supply. Sinusupplyan niya tayo. Pero, tungkol naman sa work, okay, meron ding fellowship. Ang magandang halimbawa din, yung katawan natin. Halimbawa, ang sentro ng paggalaw natin kasi, yan yung kaisipan natin, kung ano sinasabi ng kaisipan natin. Kung ano yung gusto niyang gawin. Halimbawa, yung gusto mong gawin na buo sa kaisipan mo, yung bagay na yan, i-distribute niya sa katawan mo. Di-distribute niya. Halimbawa, ang nabuo sa iyo ay lumabas mula sa kwarto. Sabi ng kaisipan, lalabas ako. I-distribute niya. Yung kaisipan na yan. No? At yung paa mo, tatayo, lalakad, yung mata mo, titingin, no? At makikinig yung tenga mo. Baka may sasakyan dyan. No? At yung bibig mo magsasalita pag may nasalubong ka. So, walang kontra. Walang kontra. No? Kasi fellowship yan ng katawan eh. Na nanggaling mula sa nabuong kaisipan. Wow! Fellowship. So sa church, ganyan din. No, ang ulo ay si Kristo. Mula kay Kristo, dinadaloy ng Espiritu yung kaisipan ni Kristo sa buong katawan. No, at mula diyan, nagkakaroon ng paggalaw, pagkilos, gawa, plano, no, na nanggaling sa kaisipan ni Kristo. No, at naihatid sa pamamagitan ng fellowship. Yeah, so, siguro medyo lumilinaw na sa atin, ganun pala yun. No, kaya pala sa fellowship, kailangan mag-pray muna. At sa pamamagitan ng mga pagsasalamuha, unti-unti na ihahatid sa atin, no, kung ano ang kaisipan ni Kristo. Yan ay sa gawa. Amen. Okay, so, the fellowship of the divine life is clearly portrayed in Revelation 22:1. In this verse, we see that in the New Jerusalem, the river of water of life flows out from the throne of God and of the Lamb. The throne of God and of the Lamb is the throne of the redeeming God, the Lamb God. In Genesis, we have the creating God. In Revelation, we have the redeeming God. Out of this redeeming God, as the source, flows the river of water of life. The flow of the river of water of life is the fellowship of life. This means that fellowship is the outflow of the divine life within the redeeming God. Ito medyo mas titingkad sa atin yung paliwanag. Ito kasi sa New Jerusalem. Sa New Jerusalem. Kasi ang New Jerusalem ang ating hantungan. Tayo ay mapapasok doon, magiging ang bagong Jerusalem. At dito, sa pagsasalarawan na binigay sa atin, sa bagong Jerusalem, meron daloy ng ilog ng tubig ng buhay. No? At itong daloy na ito, nanggagaling doon sa trono ng Diyos. At ang trono ay trono ng Diyos at ng Kordero. Pag sinabi mong Kordero, ibig sabihin ito ay tumutukoy sa nagtutubos na Diyos. Katulad sa Genesis, okay, ang Diyos diyan ay lumilikhang Diyos. Pagdating sa Revelation, ano na? Diyos na manunubos, na pinanggagalingan ng tubig ng ilog ng buhay. So, pababa yan. So, mula sa trono, dadaloy siya. At pupunuin niya yung bagong Jerusalem. So, ito ay isang pagsasalarawan na ang source ng fellowship ay ang nagtutubos na Diyos mismo. No? At ito ay magiging mas malakas, mas malinaw, okay, mas kaaya-aya pagdating ng bagong Jerusalem. Pero sa panahon na ito,
Umiiral na ito. Huwag niyo sabihin, sa bagong Jerusalem pa pala yan, Brother Danny. Hindi. Umiiral na ngayon ito. Meron ng daloy. No, meron ng daloy. So sa Biblia, binabanggit sa atin ang daloy. Diba? So sabi niya, mula sa iyo, dadaloy ang mga balon ng tubig ng buhay. So ito ay kung tayo ay nagmiministeryo, pinapadaloy natin itong tubig ng buhay tungo sa tao. Diba? Kaya sa lamuha yan. Hindi ka nagle-lecture. Hindi ka nagle-lecture. At kung tayo naman ay sama-sama naman natin, tinatanggap itong daloy na ito na nanggagaling sa Panginoon. Sapagkat siya ay espiritong nagbibigay buhay, ang espiritu ay isang daloy, at ito ay nilalarawan ng ilog ng tubig ng buhay. Siya ang pinanggagalingan. Amen. According to the picture in Revelation, the river in the New Jerusalem flows downward in a spiral until it reaches the 12 gates of the city. By this we see that the entire city of the New Jerusalem is supplied by the flow of this living water. That is, it is supplied by the fellowship of life. The fellowship of the divine life flows out of God and through His people in order to reach every part of the body of Christ, which will consummate in the New Jerusalem. So yung daloy nasa katawan. Ibig sabihin yung daloy ngayon, mga kapatid, nasa eklesiya. Maniwala kayo. Kapag kayo ay wala sa eklesiya, matutuyo kayo. No? At hindi lang natin sinasabi nasa eklesiya. Dapat nasa eklesiya tayo sa isang practical na pagsasagawa. Nasa meeting ka, dapat nag-a-attend ka ng meeting. Dapat uma-attend ka ng mga salamuha tungkol sa mga service. Nakikinig ka sa salamuha tungkol sa mga announcement. Lahat ng yan naghahatid sa atin ng tubig ng buhay. At mula sa tubig ng buhay, nagkakaroon tayo ng damdamin sa mga bagay ng Diyos. Napapanariwa tayo. Tungkol sa gawain niya, sa kabigatan niya, sa kanyang direksyon. Kaya ang daloy ngayon ay isang daloy mula sa ulo tungo sa katawan at tungo sa mga miyembro ng katawan. Yan. So, kung gaano ka na sa eklesiya, higit na daloy ang matatanggap mo. Kaya importante, nasa katawan, sapagkat ang daloy ay nasa katawan. So naalala ko yung, I think, Psalm 133, pinakita doon naman pinakita sa atin yung daloy ng langis. Mula sa ulo, dumaloy siya, pababa. Tapos dumaan pa sa balbas. Tapos umabot siya hanggang sa garment. Umabot siya hanggang sa talampakan na puno. Tapos sabi niya, ito yung pagpapala ng buhay. Na iniutos. Iniutos sa atin. Ito yung pagpapala ng buhay na kung saan dinadala niya sa kaisahan ang mga kapatid. Kaya sabi niya, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Tapos sabi niya, it is there that God commanded His blessing. Anong blessing yan? The blessing of life, evermore. Kaya yung lahat ng yan ay nasa katawan. Kung wala ka sa katawan, hindi ka madadaluyan. Kung wala ka sa katawan, hindi ka mababasa. Kung wala ka sa katawan, hindi ka makakainom. Kung wala ka sa katawan, hindi ka mapapanariwa. Importante ang katawan. At ito ay dapat na practical na sinasagawa natin. At ang katawan, ang eklesiya, sa umpisa pa lang sinabi natin, ay naisasagawa sa pamamagitan ng salamuha ng buhay. At yan ang nagdadala ng realidad ng katawan. Okay, so, sige pa. The fellowship of the divine life or the flow of the divine life is the fellowship of the Spirit. So, una, fellowship of the Spirit siya.
2 Corinthians 13:14 says, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." So ito yung blessing ng Tres Unong Diyos. No, kung saan sinasabi sa atin, ang biyaya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos, ang salamuha ng Espiritu Santo ay mapa sa inyong lahat. Kumpletong blessing yan, no, ng Tres Unong Diyos na hinahatid sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Here we see that the love of God is the source and the grace of Christ is the course. And the fellowship of the Spirit is the flow of the course. It is this flow that brings the grace of Christ and the love of God to us for our enjoyment. So dalawang major blessing na kailangan natin, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, dinadaloy sa atin yan. Ang biyaya, dinadaloy sa atin yan. So dalawang item, no, na dinadaloy ng Espiritu. No, ang biyaya, bakit kailangan natin ng biyaya? Ang biyaya kasi ang nagsusuporta sa ating pamumuhay. Napapalakas tayo, na-overcome natin ang mga kahinaan, okay, nakakapaglingkod tayo, meron tayong talino, meron tayong lahat ng meron ang Diyos binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At ang pag-ibig naman, dinadaloy niya sa atin upang ang ating relasyon sa Diyos ay maging relasyon ng pag-ibig, hindi nagbabagong pag-ibig. Nagmamahal ka at nadadama mo rin, no, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging esensya natin upang sa pamamagitan ng pag-ibig, kaya mo rin umibig. Hindi sa pamamagitan ng natural na buhay, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. In the fellowship of the divine life, we join the apostles and the triune God for the carrying out of God's purpose. John's word in 1 John 1:3 indicates a putting away of private interest and a joining with others for a certain common purpose. Hence, to have the fellowship with the apostles, to be in the fellowship of the apostles, and to have fellowship with the triune God in the apostles' fellowship is to put aside our private interests and join with the apostles and the triune God for the carrying out of God's purpose. So maganda to. Amen. So, walang private interest. Kailan nawawala yan? Pag nasa salamuha ka. Pag ikaw ay wala sa salamuha, marami kang mga bagay na pansarili. Pansarili. O, isip ka na isip, paano ko makikinabang? Okay, anong mapapala ko? Anong matatamo ko? Mga pansariling bagay. No, na ang ibig sabihin, makasarili. Pero kung pumasok ka sa fellowship, nawawala yung mga makasariling bagay. No, nadadala tayo sa isang layunin. No, isang goal. No, at yan ay ang maisagawa ang walang hanggan layunin ng Diyos. At yan ay nangyayari kung nasa loob ka ng salamuha. No? Kaya sa mundo, pag nagsama-sama yung mga tao, nagdidebate. Kasi marami silang mga personal na interest. Pero yung salamuha, hindi. Pag naipasok ka sa totoong salamuha, sa realidad ng Tres Unong Diyos, wala kang self-interest. Ang gusto mo lang, napaka-pure mo. Ang gusto mo lang, ano yung gusto ng Diyos? Yun ang magiging gusto mo. Ano yung plano ng Diyos? Yun ang magiging plano mo. Yung gustong gawin ng Diyos, yun ang magiging gawa mo. Wala lahat ng mga self-interest. At yan ay nangyayari sa pamamagitan ng salamuha ng buhay. Kaya iba ito salamuha, di ba? Maganda siya at kailangan natin lahat. No? So nawa, huwag tayo maging makasarili. No? Pagtatanungin mo, brother, paano ba maglingkod? Pumasok ka sa fellowship. Brother, paano ko ba malalaman kung ano ang gusto ng Panginoon? Pumasok ka sa fellowship. So, brother, paano ba ako makakatiyak na yung landas ko ay landas ng Diyos? Pumasok ka sa fellowship. Ako kasi, sa totoo, talagang sobrang
maingat ako. No? At ang nirerespeto ko lang kung ano yung salamuha ng katawan. Kung ano yung salamuha ng katawan. Doon, dumadating yung damdamin sa akin na tiyak na gusto ito ng Panginoon. Ito ang napagkakaisahan ng mga kapatid. No? At ang pagkakaisa na ito ay inihatid sa atin ng Espiritu. Walang hanggang Espiritu. Amen. Lord Jesus, salamat sa salamuha ng Espiritu Santo, na kung saan ito ay isang daloy na nagmumula sa iyo. Ito ay daloy ng buhay, nagdadala sa amin sa loob ng kaisahan upang sama-sama maisagawa namin ang iyong walang hanggang layunin. Maalis ang mga self-interest. Panginoon, salamat sa paksang ito. Amen.